Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan magpanig ng mundo. Ang labanan o bakbakan natin tatalakayin ngayon ito sa pagitan ni Darius Falgam kontra David Stevens. Undercard sila sa Ortiz Lubain, November 8, 2025, nagiganapin po sa United States of America. So ibig sabihin, masasaksihan naman natin ito dito sa ating bansa bukas, araw po ng Linggo. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na yung malalaman kung saan niya binigil yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin, ng mga boxing fans. At hindi lang po yon, marami rin po kayo makukuha mga basihan na posibleng magbibigay sa inyo ng influensya o makapagbigay influensya sa inyo, lalo na sa inyong desisyon kung sino inyong papaboran. Bagamat anong sports PH ay naghahayag po ng prediction, mga idols, na sa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana supportan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po anong sports PH kung wala rin po kayo mga idols. So, ngayon mga idol, simulan na natin ang ating talakayan. Kung saan mga idol, isingit natin ang katatapos lamang na laban kontra Astrolabio at Akitsugi. Talo si Astrolabio by 7th round, kung di ako nagkakamali. Knockout, ilang bisis sa babagsak, 5. Lumagapak po si Astrolabio sa 20 wins with 15 wins coming by way of knockout, may 6 na talo. Samantala itong Japanese fighter na si Katsuma Kitsugi umaragkada sa 14 wins with 4 wins coming by way of knockout. Oo. So masasabi ko na lang mga idol. Sa naging performance ni Astrolabio, pang-retiro na. Oo, pang-retiro na. Marami na ang nawawala sa kanya. Yung skills, lalo na yung ay dagdag na rin natin yung exposure sa kanyang bodega. Partida pa yung mga idol, yung nakalaban ni Astrolabio ay hindi po knockout artist. Mababa ang knockout ratio. 23% lang po knockout ratio ng Japanese fighter, pero nung nasungkit ang tagiliran ni Astrolabio, ayun na. Hindi ko akalain na ma-knockout lang si Astrolabio sa ganung laban, sa ganung uring opponent. Oo. Ganun pa man, masasabi ko nga pang-retiro na si Astrolabio. Pang-retiro na yung kanyang performance. Wala na, marami na nawala sa kanya. So ngayon, dadako na tayo sa ating talakayan, Darius Falgam at kontra David Stevens. Alamin muna natin mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin sa panig dito si David Stevens as a professional boxer. May impresibong kartada ito. 15 wins with 10 wins coming by way of knockout, may 2 talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya 2 talo, isang beses katakim ito ng knockout, technical knockout. Sa ngayon may dadabad 5 anyos at ang height 5 foot and 11 and a half inches. Orthodox ang stance, may knockout ratio 66.67%. Last fight, June 20, 2025, nagkasagupa si Peter Kamukov, panalabayon ng match decision, itong si David Stevens. Experience yan itong si David Stevens, mga idol dati itong lumalaban sa amateur boxing na may impresibong kartada na 60 wins with 8 losses lamang. At ang mga nasungkit nito sa amateur fights, 2 Junior Olympic Gold Medal, Silver Gloves Championship, Ringside World Championship, and 2017 UFC Boxing Youth National Champion. At sa kanya pong experience as a pro boxer, magngalan po tayo ng isang opponent, Victimir Milikosev. Oo. Si Victimir Milikosev po mga idol ay dating Olympian din po yan, o dating amateur boxer. Diyan siya huling natalo by split decision. Skills ni David Stevens, boxer puncher, pressure, defensive, roller, counter puncher style. Sa pagbato naman ng suntok, makamay din ito, timing, hand speed,
power, accuracy. Sa depensa, masasabi kong lagpas sa average o may kagandahan or may kahusayan pagdating sa depensa at opensa ang isang David Stevens. Durability, marunong matalo sa puntusan, marunong rin matalo sa knockoutan. So determination ang mayroon. Sa panig naman ni Darius Fulghum, bilang sa professional boxer, may persibong kartada ito. 14 wins with 12 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa rin talang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, sa puntusan lang ito natatalo. May edad 29 anyos at ang height 6 foot and 1 inch. Orthodox ang stance, knockout ratio 85.71%. Last fight, May 30, 2025, nagsagupa si Victor Marmelo-Kuseb. Talo ba yun na ng decision si Darius Fulghum? Sa scorecard na 112-114. In favor of Marmelo-Kuseb. Experiensya, karanasan ni Darius Fulghum. Noong 2018, nag-National Golden Gloves champion ito. Ayan po ang kanyang nasungkit. At sinuri ko kung nakailang laban sa amateur boxing, wala po tayong natatagpuan. Ngunit may nasungkit nga siya na patimpalak sa paglalahok niya sa amateur boxing. So dating amateur boxer din itong si Darius Fulghum. Ang kanyang karanasan naman bilang isang professional boxer, siyempre, Victor Marmelo-Kuseb, Winfred Harris Jr., yan, ang kanyang mga nakatunggali, na kung saan masasabi natin may mga magagandang kartada. Skills ni Darius Fulghum, boxer puncher din, pressure, defensive, roller, counter-puncher style. May pagka-agresibo, taglay power, timing, at accuracy, sa depensa, average. Durability, marunong ma-knockdown, ngunit kayang magpatuloy. So, may tibay. May tibay. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Parehong Amerikano, nasa neutral ground sila. Sa ranking po ng BoxRec, si Darius Fulghum ay rank 30 dito po sa super middleweight division out of 1,807 ka mga boksingero lumalaban dyan. Rank 69 si David Stevens. So dito mga idol lamang sa ranking si Darius Fulghum. Sa ranking naman BoxRec pa rin, sa USA, yung mga boksingero na lumalaban sa super middleweight division, umaabot sila sa 254. Rank 5 si Darius Fulghum, rank 17 si Stevens. So mga idol, sa rankings talaga lamang si Fulghum. Ngayon dadako naman tayo sa physical na appearance at unahin din sa edad. 29 anyos si Fulghum, 25 anyos si Stevens, so parehong nasa prime. Sa height, 6 foot and 1 inch itong si Fulghum, 5 foot and 11 and a half inches si Stevens. So mga idol, 1.5 inches ang diferensya. Matangkad si Fulghum. Tapos sa power, 85.71% ang outreach ni Fulghum. Si Stevens is 66.67%. So power puncher si David Stevens, knockout artist naman si Fulghum. Activity fight, kagagaling lang sa panalo nito si David Stevens. Si Darius Fulghum naman, nalasa pa unang pagkatalo sa laban kontra Victor Marmelo-Kuseb. Ulo pa rin naman silang tinalo ni Marmelo-Kuseb sa puntusan. Experience siya, parang nagugat sa amateur boxing. So dito mga idol, 50-50. Sa skills, parehong boxer puncher. Nandoon kay Darius Fulghum ang height, reach, power. Dito naman kay David Stevens, hand speed, may kahusayan sa opensa, maging sa depensa. Mas maganda ang fundamentals nitong si David Stevens. At isa sa napapansin ko, malalayo ang pinanggagalingan ng suntok nitong si Darius Fulghum. Yung mga pagpuwang o mga pagitan sa mga suntok ni Fulghum, delikado yung masamantala ni Stevens, mga idol. Yun ang isa sa napapansin ko lang. So dito, sa labanan na ito, sa skills, yun nga, parang boxer puncher, yung power at height advantage ang mayroon nga talaga kay Darius Fulghum. Lixie hand speed naman, dito kay, siyempre power din, kay David Stevens. So dito mga idol, sa comparison po natin is 55-45 in favor of Darius Fulghum. Nasa kanya ang kalamangan sa rankings, height, reach, power.
Oo. Ang kay David Stevens lang, yung liksi, hand speed, siyempre power din po mga idol. Kasi sa opinsa at kagalingan pagdating sa depensa, mayroon kay David Stevens. Kasi lagpas average ang kanyang depensa. So, llamado si Darius Falgam dito ng 5% po. Base sa ating pagsusuri. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, Falgam ako by unanimous decision. At dahil sa mataas ang knockout ratio din naman ito sa Darius Falgam, umaabot po sa 85.71%, given ang knockout win din nitong si Falgam po mga idols. Gamit ang height, reach, power, at syempre kaunting aggressiveness. Siguro makuha ni Darius Falgam ang pag-knockout dito kay Stevens. Siguro mga idol kasi 10 rounds ito, 1-7. Yun ang aking prediction. Darius Falgam ako dyan. Knockoutan o puntusan. Pero ang pinaka-prediction ko nga po dyan is decision. Oo. Dahil sa mataas din naman ang knockout ratio nitong si Falgam, so sa knockoutan o sa puntusan, pabor ako kay Darius Falgam mga idols. Ngayon sa panig naman ni David Stevens, tandaan nyo, 5% lang po ang diferensya. 5% lang po ang diferensya. Sa panig ni David Stevens, yung kanyang hand speed, liksi, power, pwede niya masamantala ang mga pagitan sa mga suntok nitong si Darius Falgam. Kumbaga yung counter. Pwede niya ma-counter itong si Darius Falgam. Na kung saan mga idol, pwede ring manalo si David Stevens. Pwede ring makakuha ito ng panalo by unanimous decision or split decision din po mga idol. Nakadepende sa kanya kung paano siya makapag-adjust dito. Dahil nga, logi ito sa tangkad, logi sa reach, logi din sa power. At sa napapansin ko, yung hand speed power nitong si David Stevens, yung mga pagitan talaga, yung mga pagitan na suntok nitong si Darius Falgam, yun ang posible niyang masamantala dyan. At wag lang siyang tumayo sa harapan ni Darius Falgam. Sana maging magalaw siya rito. Kaya niya itong talunin naman sa puntusan. Kaya talaga sa tingin ko. Kasi nga, hindi naman mahigpit sa depensa si Darius Falgam. Average nga lang ang depensa eh. Pang natural lang na boksingero ang depensa nito. At sa knockoutan naman po, siguro makuha ni David Stevens ang pag-knockout dito kay Falgam. Kung kailan niya ma-counter, mapruhan si Darius Falgam. So siguro mga idol, magsimula sa round 6 hanggang 10, posible niya matsambahan tong si Darius Falgam. Kasi imposible naman na doon sa mga round na yan, walang pagbabago sa mga galawan, lalo na sa galaw nitong si Darius Falgam, mga idols. Oo, kasi nga, kung tutuusin, hindi rin ito gaanong napapalaban sa pangmatagalang laban si Darius Falgam. Kasi sa kanya 14 wins, 12 doon ang kanyang ni-knockout. Oo. Unlike dito kay David Stevens, na sa kanyang 17 total fights, 5 doon ang kanyang naipanalo sa puntusan. Oo. So, dito sa laban na to mga idol, tingin ko mapapalaban talaga itong si Darius Falgam. Dahil po sa galaw, taglay-taglay na skills din ni David Stevens. Na kung saan yun ngang hand speed, tapos may power pa itong si David Stevens. Oo. So, malaking pagsubok din ito sa kagagaling sa pagkatalo na si Darius Falgam dito sa kanyang laban kay David Stevens. Abangan natin, magandang laban to. Hanggang dito na lang mga ito, Sports PH. God bless po sa ating lahat.